pag-implement ng ARA? Ang tanong doon, magiging mandatory ba ang pagtuturo ng reproductive health education? Yes. It's a basic ed. But they are asking our opinion whether it will be implemented nationwide or in experimental or pilot. That sexuality education para mas generic at saka kasi pag narinig na sex education, ang connotation kaagad at the back of their mind, actual sexual intercourse. So mali, i-erasein natin yun. Ako'y nagtuturo pa way back in 1990s. I have taught population education as a separate subject, as an elective. So that was during the time of Marcos. Noong time ni Cory Aquino, nawala na siya. Naging na lang siya, parang integration. Sa lahat, alam mo, actually, hindi lang sa high school. Dapat sa elementary pa lang tinuturo. Why? Ang aming basis doon, ang pinakamaagang bata na nagkakaroon ng monthly period is 9 years old. Third year dapat mas enhance na kasi ang third year ang pinaka-critical year ng high school. Critical year? Yes. So we have to yung sa stage of adolescence, yun yung pinaka-critical na year. Paano niyo po kaya nasabi na yun yung pinaka-critical year? Based sa study, yun talagang at saka based from the experience, based from the interview conducted to our students, lumalabas na ang third year ang pinaka-critical na year. Interview conducted. Talagang third year ang critical. Kasi meron tayong tinatawag na SRA, yung ano ba ito, yung mga yung mga poor provinces, identified poor 26 identified poor provinces. From among those provinces, nag-select pa ang UNFPA ng 10 provinces na talagang vulnerable sila sa mga ganong mga ganong insidente ng mataas ang child and maternal death, ganoon. Tapos yung poverty talagang below poverty. Pre-test and post-test. Bakit nagpi-pre-test? Para makita natin ano yung knowledge level ng mga bata. And then after the integration of concepts and messages about adolescent reproductive health, they will be given post-test. Ano yung sa isang activity, di ba, meron silang sa isang concept, may objective. Gagawin mo yun, ano yung objective niyan. Yung that is the traditional one, yung dinidiscuss ko. Kasi meron na kaming ibang style ng pagtuturo ngayon, yung 2010 SEC, using the understanding by design. Iba pa rin yun, iba na yun. Ngayon lang ba nyo narinig yun? Yes! Kaya parang, kasi hindi meron ka objective, meron ka ngayong activities, meron ka ngayong ipapagawa sa bata. Habang pine-perform niya ng bata, ina-assess mo na yung understanding, yung knowledge and skills based from the responses of the students. Ino-observe mo na yon. So, ikaw bilang isang guro, alam mo na, ito si Juan, nakakasagot to. Bigyan mo ng situation, alam niya yung mga he possessed the certain life skills in decision making. Halimbawa, in ang dinidevelopment life skills. Alam na ng teacher yun i-assess. Gine-gradean niya na yon. Tapos kung gusto mo naman na na konkreto ang grade mo, you will give them paper and pen test. Magbibigay ka ng test na halimbawa, multiple choice. 1 to 10. Bibigay mo yung bata. Out of 10, how many got 10? Kukunin mo pa yung index of mastery doon. Sa inyo bang 12 mga estudyante ko, ilan na nakakuha ng 10? May nakakuha ba ng 1? So, ikaw yung bawa siya nakakuha ng 1, kailangan niya ng remediation. Bakit 1 ang nakuha nyo ay kayo 8, 7, pataas? Ibig sabihin nyo pass out of, dapat maka 7.5 pataas. Ibig sabihin yung pagtuturo mo, okay natin sa TLE kasi mas mas natural ang integration sa TLE. Hindi ba mga TLE more home? Yung mga ganun. Okay. Po 75% doon pasado para masabi namin effective. Ang post
post-test? Opo. Hindi. Kung halimbawa, ilan ba ang sampling na gagamitin ninyo na bata? O, yun. Bibigyan nyo lahat yun ng pre-test. Tapos after that, yun din ang dapat gumawa ng post-test. Or else, i-explain nyo bakit bumaba. Halimbawa, nagkaroon ng dropout. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Siyempre, mga magulang ninyo, pinaano din kayo makatapos. Dapat alam nyo i-value ang pera. Hirap kasi. Mahirap talaga. Alam nyo, mahirap na masarap ang mag-aral. Ganun talaga. Buti nga kayo, maswerte na kayo. You have all the technologies ngayon. Kami before, wala. Oh. Tapos marami kayong means. May mga means kayo.